Ano nga ba ang mas masakit? Yung iniwan ka o yung alam mong may part ka rin kasi kung bakit siya umalis? Hello ulit sa inyo and salamat sa pagsama sa isa na namang episode ng Liham Talks. Ngayon may liham tayo tungkol sa isang relasyong hindi na kinaya ng distansya at ng mga bagay na hindi natin agad nakikita sa sarili natin. Tara, selfie tayo. Aminin natin, minsan akala natin tama yung paraan or ways natin ng pagmamahal. Yung pagiging tutok or yung gusto mo na inaalam mo lahat ng mga ginagawa ng partner mo kasi ang nasa isip mo, normal lang 'to, mahal ko, eh. Pero ang totoo niyan, hindi lahat ng alam nating paraan ng pagmamahal, nakakabuti. Dahil minsan, doon pa nagsisimula ang pagkasira ng relasyon. Sa letter sender natin ngayon na si Eric, I want to let you know na hindi madali ang pinagdadaanan mo at ramdam na ramdam namin 'yan. At lalong hindi yan maliit na bagay. Yung 2 taon na pinagsamahan ninyo, yung mga plano at yung biglang pagkawala niya, talagang dudurog ng kahit sino. Pero hindi lahat ng pagmamahal, kahit gaano kalalim pa yan, sapat para manatili ang isang relasyon. Minsan, kahit mahal niyo pa ang isa't isa, kapag hindi na healthy yung dynamics, may pipili talagang umalis ng relasyon. At base sa kwento mo, mahalaga rin na harapin mo yung pagiging seloso at yung pangangailangan mong malaman ang bawat galaw niya. Para sa'yo, normal lang yon. Pero may line that separates concern and control. Kapag nasasakal na yung tao, kahit hindi mo intensyon, unti-unti siyang lalayo. Pero hindi ibig sabihin nun, masama kang tao, no, Eric? Pero may part sa'yo na kailangan mong ayusin. Hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa'yo at sa susunod mo magiging relasyon. For now, balik mo muna yung focus sa sarili mo, sa pag-heal at pag-grow. Hindi mo kailangan madaliin lahat ng bagay, no? Dahan-dahan lang. At minsan, hindi mo rin mapapansin, nakakausad ka na pala. At para sa'yo na nanonood ngayon, salamat sa pakikinig at pagsama hanggang dito. Sana kahit papaano, gumaan yung pakiramdam mo ngayon.